Ilan lamang sila sa mga vendor ng chicharon sa Tarlac. Nagmamadali sa pagtakbo kapag may dumarating na mga bus. Kanya-kanya silang diskarte para maipaubos ang kanilang mga itinitinda. Sabi ko mahirap. Tutulog ng hating gabi. Kailangan po gumising ng maaga para makapagtinda ng maaga. At pagkatapos habang nagtitinda, nag-aabang ng bus. Andyan na po yung alikabok, usok ng mga sasakyan, yung pawis. Andun po yung talagang buhay ng isang vendor. Meron time na talagang yung tuhod mo nangangatog na dahil talagang pinag-ahalong init, lamig. At meron din pong pagkakataon yung talagang medyo nalilipasan ka na ng gutom. Talagang minsan wala pang benta. Wala kaming mahinga ng kulong. Ayun na po ang maging mahirap. Sa episode na ito ng Paninindigan ay kilalanin natin ang mag-asawang Mervin at Geraldine Maglalang. Paano kaya nila hinarap ang hirap ng pagiging maralita at ang pag-abot sa kanilang mga pangarap? Kawawa ang naging kalagayan po namin nung araw. Dugo at pawis talaga, kailangan maghanap buhay, doble effort. Kailangan may hanap buhay ka, meron pa ring ibang pinagkakakitahan. Masasabi kong halos yun lang pagkain 3 beses sa isang araw, mahirap maisagawa. Laki sa hirap si Mervin. Mula pagkabata ay nasanay na siyang kumayod para makatulong sa pamilya. Ako po talaga mahilig magtinda nung araw, bata pa lamang. Nasubukan ko po nung araw nagtitinda ng ice candy, ng ice drop. At nung maliit din po ako, naalala ko, pagkagising ko po sa umaga, kukuha na ako ng sako. Kung alam po ninyo yung sako ng mamumulot na po ako ng mga bote nung araw. Iniipon ko po yon hanggang sa kung ilan yung maiipon ko sa maghapon, ibinebenta ko. Ang mindset ko po kasi nung araw nung gusto ko yung kumita ng pera. Hindi ko po ugali talaga yung naghihingi ako sa mga magulang ko, gano'n. Pag meron gusto po akong bilhin nun, talagang dobre effort po ako. Dahil sa nakahiligan na niya ang magtinda para kumita at dahil na rin sa kahirapan na nararanasan ng kanilang pamilya, kaya hanggang first year high school lamang ang kanyang naabot sa pag-aaral. Talagang nakisisi ako. Siyempre pag nakita ko po yung mga kabats ko, halos lahat sila nakapagtapos na. Talagang andun po yung panghihinayang. Sinubukan ko rin mag-apply sa mga ibang kumpanya. Hindi po ako natanggap dahil ang unang-una yung requirements, yung kailangan graduate high school, wala po akong maipakita. Nasa isip ko nga po noon unang-una yung paghihinayang na hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero ganun pa man po, nagpursige pa rin ako sa buhay. Matupad yung mga pangarap ko. Hanggang sa tinanggap siya sa isang bus company upang maging isang konduktor. Napagmasdan ko po kasi yung mga sumasakay na vendor sa akin nung kasalukuyang nakokonduktor pa lamang po ako. Na nakita ko po na pinag-aralan ko mabuti kung paano kikita. Dahil tinitignan ko kung magkano po yung puhunan, 20 pesos lang po isang piraso. And then pagka sumampa po sila ng bus, nakakapagpaubos po sila ng 50 pieces. Kung ang puhunan po nun ay 20 pesos, nakakapagpaubos po sila ng 50 pieces. Ini-estimate ko po, sabi ko, nasa mga 600 or 700 po ang kinikita nila. Dumating ang pagkakataon na nakilala ni Mervin si Geraldine at nangako sa isa't isa na magkasabay nilang bubuuin ang kanilang mga mithiin sa buhay. Taong 2011, December 29, nung kami po ang ikasal ng Kaji, pinagplanuhan talaga yung pag-iipon para sa kinabukasan namin. Kailangan po niyong gumising ng maaga para makapagtinda ng maaga. At pagkatapos, habang nagtitinda, nag-aabang ng bus. Andyan na po yung alikabok, usok ng mga sasakyan, yung pawis. Andun po yung talagang buhay ng isang vendor.
Katulad niyan, nakabilad po kayo, bigla kayo sasampa sa bus, medyo malamig. At meron din pong pagkakataon yung talagang medyo nalilipasan ka na ng gutom. Talagang minsan wala pang benta. Halos tiisin mo talagang hindi pa kumain. Pilit nilang pinagkakasya ang kinikita ni Mervin sa pagtitinda ng chicharon na madalas ay kulang pa para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. May pagkakataon din po na gano'n, minsan talagang walang bumibili. Pero meron din naman po yun talagang maayos naman po ang magiging bentahan. Minsan po pagka yung sasampa po siya ng bus, minsan due date namin ng ilaw. Antayin ko pa po siyang makabenta para po makabayad kami ng ilaw, makabili kami ng gasol, pag naubusan. Ganun po. Sobrang hirap po talaga. Wala po talaga kaming naiipon sa pagtitinda po niya ng mga una punungan. Pag nagtitinda po siya, binibigyan niya po ako ng budget na 200 pesos po. Kailangan po naka-budget. Kung magkano ibigay sa akin ng camera, binabudgetan ko po ng, bawa sa hapunan namin 50 pesos. Naglalakad po ako ng palengke para makatipid po ng pamasahe sa tricycle. Kasi ang pamasahe po noon, 20, balikan, 10-10. So yung 20 po na yun, nanghihinayang po ako kasi pamdagdag ng pambili ng ulam yun. Siyempre, mahirap, masakit. At yung kasulukuyan din po na yun, wala kaming bigas talaga. Ngayon, sinubukan kong mangalkal. Baka sakali po na may matabi ako ng mga pera. May nakita po ako naka-plastic. Yung laman po pala nun, malagkit. Siguro nasa mga kalahating kilo po yun. Yun po ang pinasaing ko kay Kaji. Bumili po ako ng 5 pisong kamatis. At yun po ang naging ulam namin. At yung isinaing po namin na malagkit, yun din po yung nagsilbing kanin namin. Doon ko po nakitang ang Kaji talaga tumutulo ang luha habang kumakain. Kaya nga, ang nasa sa isipan ko lang po noon, nananalangin pa rin ako na kung ito man po yung daanan namin, kasi tatanggapin po namin. Hindi rin nakatakas si Mervin sa mga matang mapanghusga. Naalala ko nga po noon, meron pang mga taong minaliit kami na naramdam mo yung pagiging masungit nila sa iyo na siguro sa tingin nila, gano'n lang ang kalagayan natin. Doon na lang din po sa na-experience ko sa loob ng bus talaga, doon sa mga pasahero. Meron pagkakataon na talagang titignan ka nung mga tao na ulo hanggang paa, na para bang ang tingin sa iyo hamak na hamak lang talaga. Pero hindi po ako nagdaramdam doon. Mas lalo po akong talagang nasanay sa kung paano makisalamuha sa mga tao. Yung mga pagkakataon po na yun, lalo akong nagpursige sa buhay. Sa nakita ko, nakalagayan ko na yun. Kaya mas lalo ko pong dinoble yung pagsisipag ko talaga sa pagtitiyaga. Dahil mas lalo ko pong gustong ipakita na balang araw lahat ng pangarap ko, makakamit ko din. Sa kabila ng lahat ng ito, may isang pangyayari sa buhay ng mag-asawa na kinikilala nilang naging simula ng pag-ahon nila sa buhay. Nagsimula po lahat yun nung kami yung nabautismo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Yung mga pagkakataon po na yun talagang mas lalo akong nagpursige sa buhay. Nung nakilala po namin yung Iglesia ni Cristo, dun po nagsimula po yung pananampalataya ng camera din namin po na magtiwala sa Diyos, walang ibang tutulong sa'yo kundi yung Ama po. Yung mindset po namin po nung nag-Iglesia ni Cristo po kami, always think positive po. Kasi wala naman pong iba talaga tayong malalapitan sa panahon ng kagipitan kundi yung Diyos po. Samahan po natin ng sipag, tiyaga at tunay na paglilingkod po. Meron lang po akong puhunan na halagang 1,000, ipinaiikot ko po yun para meron lang akong pagtinda araw-araw. And then yung mga nagiging sobra po dun, yun lang yung binibigay ko kay Kaji. Namamalagi po yung puhunan ko, aandun lang. Hanggang sa nakaipon na po kaming onti-onti, kumumbinsin na po ako ng isang vendor na kung maaari sa akin na lang siya kumuha ng paninda niya araw-araw. Hanggang sa nakaipon na naman po kami uli ng Kaji. Kumumbinsin na naman po ako ng isang vendor para kung maaari, sa akin na lang din po siya kumuha ng paninda niya.
na maitinda niya araw-araw. Hanggang sa naging 3 po, yun na kumbinsi ko na vendor na sa akin na kumuha. Hanggang sa huli, halos lahat na po sila sa akin na po sila kumuha. Hanggang doon na nga po naging distributor na po ako ng chicharon. Pero bagamat distributor na po ako ng chicharon sa mga kasamahan ko, nagtitinda pa rin po ako. Kasi sayang din po kasi yung kinikita ko doon sa araw-araw sa pagtitinda. At total naman, yung pag-handle naman po nung pag-distribute namin, si Kaji naman po ang namamahala doon. Mula po sa amin na ipon ng Kaji sa pagchichicharon, simula nung una hanggang doon sa kasalukuyan, doon po kami kumuha na ipinaglabas namin sa sasakyan. Niloob naman po ng Diyos na ilabas namin yung sasakyan na yon. At yun din po pala ang magiging umpisa dito sa negosyo namin na ito, sa car rental. Pagamat nararamdaman na nila ang unti-unting ginhawa, pero nauunawaan nilang mag-asawa na hindi pa rin sila makaiiwas sa pagharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Nung una po kasi, hindi pa kami yung talagang nagbubook. Meron po kaming kakilalang nag-udyok sa amin na kung po pwede, ipasok ko sa kanya na ipaarkila yung mga sasakyan namin hanggang sa nag-desisyon din po kami ng Kaji na kuhanin yung sasakyan namin hanggang sa inudyukan din po kami na maglabas pa ng isa. Hanggang sa naging 3 po. Ngayon, naging sasakyan namin. Na hindi pa po kami yung tuwirang nagbubok noon. Pero ganun pa man, andun pa din yung matinding pagsubok talaga. Hanggang sa yung pong nag-ano sa amin, nagkaroon din ng problema. Yung nagre-rent naman sa kanya na hindi rin kami nabayaran. Muli pang sinubok ang mag-asawa sa panahon ng pandemya. Nagka-COVID po kami ng Kaji na talagang dumating po yung puntong parang mapanawan na po kami ng pag-asa talaga. Lalong-lalo na po ako kasi ako na ospital po eh. Dito po sa Tarlac, bali isang ospital na lang po ang hindi namin napupuntahan. Yung 4 na ospital talagang tinanggihan na po ako noon dahil nga punong-puno na po ang ospital. Wala na pong bakante. Ngayon, isa na lang pong hospital yun na hindi pa namin napupuntahan at nagbaka sakali din po kami. Tinatawag ko po kay Kaji yung nurse na kung maaari, hihiling ako na pwedeng makausap po sino yung naka-in-charge. Katapos ko na nalangin, mga 20 minutes o 30 minutes kami naghahantay doon sa baba na nakaupo lang po ako. As in malala na po, hindi na po ako hindi na ako makasandal, hindi na ako makaupo, inaalalayan na lang po ako nung uncle ko at saka nung asawa ko. Sabi ko sigurong eto na, parang katapusan ko na, nasa bingit na po ng kapatayan. Kaya yung time pa rin po na yun talagang nanalangin pa rin po ako na hanggat maaari, Ama, bigyan niyo pa ako ng pagkakataon at ikaw naman po ang totoong nilalaman ng puso ko. Gusto ko pang maglingkod sa iyo. Gusto ko pang makatulong sa pagpapalaganap sa gawain sa iglesia. Kaya yung time po na yon, bumaba po yung doktor. Tinanong po niya ako kung ano yung gusto kong sabihin sa kanya. Kaya hiniling ko po na i-first aid ako. At ang sabi po sa akin ng doktor, wala na nga po kaming bakante. Sabi ko kahit dito lang po sa kinauupuan ko, kung po pwede na i-first aid po ninyo ako kung kailangan pasamantalang bigyan po ninyo ako ng oxygen o ano man yung bagay na pwede nyong ilagay sa ito, iturok sa akin. Pinagbigyan naman po yung kahilingan ko. 1 oras lang pwede. Kaya doon na po yung pagkakataon na kinabitan ako ng oxygen, nakahinga na po ako na maayos. Kaya yung after 1 hour po, kinausap po ulit ako ng doktor na kailangan na naming umuwi dahil hindi na po pwede kami talaga doon sa ospital na yun. Wala kaming pwesto na talaga. Pagkatapos nun, guminhawa ang pakiramdam ni Mervin at naging mabilis ang kanyang paggaling. Pero sa panahong ding yun, kung kailan bumagsak ang ikinabubuhay ng iba, doon naman lalong umunlad ang pamumuhay ng mag-asawa. Yung pong pandemya, walang naging transport, walang naging bus, motor, anumang mga masasakyan ng mga tao. Doon po kami nakabawi. Doon po na nagsarili na po kami ng Kaji na rent na po yung mga sasakyan namin na binigyan pa kami ng bangko ng 2 buwan na palugid na hindi kami magbabayad. Idadala sa dulo yung pagbabayad namin. Kaya yung mga renta po ng sasakyan nung araw na yon,
naipon po namin ng kanji, na-save po namin. Hanggang sa ngayon po, yung hawak po namin sa sakyan halos nasa ulang 50 na po. Pero yung sarili po namin nasa magit 20. May mga karagdagan po, mga sideline po namin ng kanji, madami na rin po. May ibang pinagkakakita. Yung car wash station po, ayan. Nakapundar pa rin po kami ng mga ibang kagamitan at saka ng property. At siyempre po yung gumaan lalo sa buhay. Kapag binabalik-balikan ng mag-asawa ang hirap ng pagsisimula nila, ay hindi nila lubos maisip na mararating nila ang maginhawang buhay at malalasap ang sunod-sunod na pagtatagumpay. Na ang isang simpleng vendor ng chicharon noon ay tunay ngang asensado na ngayon. Dinala rin kami ng mag-asawa sa dati nilang tinitirhan. Ngayon po bumalik po kami dito, masaya po yung pakiramdam namin. Na naalala po namin yung mga pinagdaanan po namin dito nung dito kami nakatira. Kahit mahirap, masaya yung pamumuhay. Kung ano man po yung biniyaya ng Diyos sa amin ngayon, nagpapasalamat po kami ng lubos. Unang-una sa Diyos po. Sa Kanya po galing lahat. Hiram lang po niya sa amin kung ano man yung mga tinatangkilik po namin. Naging mapait man ang kanilang nakaraan. Subalit, ipinihit lahat ito ng Panginoon Diyos at ipinarana sa mag-asawa ang tamis ng unti-unting pag-abot sa kanilang mga pangarap. Napakasarap po sa damdamin. Simula dun sa abang kalagayan lang namin noon hanggang sa ngayon, kung papaanong ibiniyaya sa amin ng Diyos yung mga tinatangkilik namin ngayon, walang katumbas na kaligayahan. Pagka nananalangin po ako sa Diyos, talagang sobra-sobrang pasasalamat. Talagang hindi po maiwasan na pumatak yung luha ko. Bunga ng kagalakan at tuwa sa lahat ng mga kabutihang ipinagkaloob ng Diyos sa aming mag-asawa. At hindi po namin talaga mararating ito kung hindi nang dahil sa Panginoon Diyos po talaga. Kahit nagkaroon ng malaking pagbabago ang buhay ng mag-asawa, nanatiling mababa ang kanilang loob, nagpatuloy ang maayos na pakikitungo sa kanilang kapwa at bukas ang kanilang mga kamay sa pagtulong sa mga nangangailangan. Mabait po sila at saka talagang nakikisama dito sa subdivision po. Oo, lahat. Pag merong mga activities dito, in-invite kami. Lagi yan. Kahit sa personal o kahit sa money matter, nalalapitan sila. Wala akong masabi sa pagkikitungo nila sa amin. Lalo na pag may sakit kami, nandyan agad na papagamot. Tapos pag may kailangan kami, madaling lapitan. Ang turing sa amin, mga nagtatrabaho dito, parang isang pamilya na po. Wala po talagang masasabi. Kay Kamervin po at kay Kaji, napakabait po talaga. Pinapangunahan po kami sa mga panalangin. Nagpapayo po sila para po sa kakabuti po namin. Noong panahon na wala po akong trabaho, nagkaproblema sa mga sitwasyon ng buhay, si Kamervin po ang siyang nagbigay ng pagkakataon na magkaroon ako ng ganitong klaseng trabaho. Binigyan niya po kasi ako ng pinakapuhunan ko po para makapagtinda po ako sa bus. Sabi niya sa akin, iyan, gamitin mo. Naging inspirasyon po siya sa akin. Dahil sa kasiglahan nila sa iba't ibang gawain sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, nagkaroon sila ng maraming napabautismuhan. Ilan sa kanila ay dati rin nilang kasamahan na nagtitinda ng chicharon. Mga kaibigan, mga mahal sa buhay, lalo na ang magulang ni Kamervin. Noong araw po na inaaya po niya akong mag-iglesia, napansin ko po at nakita ko rin po na sa mga po niya, mga sakripisyo niya buhat po nung nag-iglesia. Malaki po talaga ang pinagbago niya. Bumuti po lahat sa kanya. Si Kamervin po, nanyahan po kami sa iglesia, nabautismuhan po kami. Silang mag-asawa po ay nagpapakita ng
mabuting halimbawa sa kalipunan ng mga may tungkulin at mga kapatid dahil sa kabila po ng busy schedule po nila sa kanilang hanap buhay, may iniintindi rin sa kanilang sambahayan, pero kailanman po hindi sila nawawalan ng panahon sa pagtulong sa gawain. Ang pinakananais nila kapatid na Mervin at Geraldine na sa tuwin ay matupad nila ang kanilang banal na tungkulin na sinumpaan nila sa Panginoon Diyos. Ang pinakamahalagang kayamanan po sa amin, yung tungkulin po namin sa kayong pananampalataya po sa Diyos po. Kasi sa Kanya po galing lahat yan, hiniling po namin sa Kanya. At hanggang ngayon po, pinapatnubayan niya po negosyo namin. Lagi ko pong hinihiling sa Kanya yan, patnubayan po yung aming kinabubuhay. Pinagpapala po niya kami. Lagi ko pong pinapangako sa Kanya, hindi po kami magsasawa na gamitin ito sa tungkulin namin, papalaganap, pagmimisyon, higit sa lahat sa paghahandog po. Sapagkat sa Kanya po nanggagaling ang lahat. Hanggang sa huli po, tutupad po kami ng tungkulin po namin. Hindi po kami titigil. Hanggang sa huli po ng buhay ng Iglesia ni Cristo po. Kung ano man po yung tinatangkilik namin ngayon, kumbaga parang karagdagan na lang po yun eh. Higit sa lahat na pinakakapangarap naming mag-asawa, unang-una kaming buo ang aming pamilya, kasama ng aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, kaibigan, at mga taong malalapit sa aming puso, ay yung makarating doon sa Bayang Banal, sapagkat doon yung tunay na kayamanan, pinakamimithi naming mag-asawa. Kaya ang pangako po namin sa Diyos, habang binibigyan niya kami ng buhay at lakas, habang niyahakbang namin ang aming paa, tutuparin po namin ang tungkulin. Nakaloob po ng Diyos sa amin. Susuot po namin ang aming uniforme sa pagtupad ng aming tungkulin hanggang sa pagtanda po namin. Dumating man po yung panahon na tumanda kaming mag-asawa, pero sa puso at damdamin namin, lahat ng bagay na ibinigay ng Diyos sa amin, hindi po namin malilimot yun kailanman. Hanggang kami po ay nabubuhay, ipagpapasalamat po namin lahat. Anumang bagay na tinatangkilik namin at yung lakas at buhay na ipinagkakaloob ng Diyos sa amin, ipagpapasalamat namin lagi sa ating Panginoon Diyos. Kung ano man yung makamit natin sa buhay na ito, ang higit na mahalaga ang pagka-iglesia ni Cristo po namin. Sapagkat dito kami maliligtas pagdating ng araw doon sa Bayang Banal na ipinangako ng Diyos sa atin.